Sinabi ni Cho na alam niyang ayaw ni Jinho na iwanan ang mga bagay na walang katiyakan, at naiintindihan niya na gusto ni Jinho na manatili hanggang sa ganap na gumaling si Lee, ngunit ang pahinga ni Jinho ay hindi nagpapatuloy magpakailanman. Sinabi ni Jo kay Jinho na huwag mag-alala tungkol dito, dahil siya na ang bahala sa iba. At naiintindihan ni Jinho na ito ang coexistence na sinasabi ni Lee. Napagtanto ni Jinho na marami pa siyang dapat matutunan at salamat. Si Jo pagkabalik ni Jinho sa kanyang unit, tinanong ni Yakso kung nakilala na niya ang kanyang kasintahan. Sagot ni Jinho na wala siya pero kapag nagtatanong siya tungkol kay Jinho ay nananatiling tahimik. Biglang dumating ang isang instructor doon at sinabi sa kanila na mayroon silang ranger training sa susunod na linggo, at ang division commander ay nag-utos na magbigay ng 10 araw na pahinga sa lahat ng squad member na nakakamit ang pinakamahusay na squad sa panahon ng pagsasanay. Ang lahat ay nasa sabik, ngunit ang instructor ay galit na sumisigaw sa kanila na huwag masyadong mataas ang kanilang pag-asa, dahil ito ay hindi isang panloob na kompetisyon, at binabalaan sila na huwag matalo sa mga batang lalaki ng infantry. Sa pag-alis ng instructor, tinanong ni Yakso kung narinig ni Wanggo ang tungkol sa break, ngunit sinabi ni Wanggo na hindi ito mahalaga, at kinaiinisan lang niya na kailangan niyang dumalo sa pagsasanay ng ranger sa kanyang mga huling araw dito. Sabi ni Yakso, kung makamit nila ang pinakamahusay na pangkat, maaaring pagsamahin iyon ni Wanggo sa kanyang huling pahinga at gawin itong 20 araw na pahinga. Sinabi ni Wanggo na ito ay mangyayari lamang sa mga panaginip, dahil ang mga rehimyento ay dumadalaw din, at pinag-uusapan nila ang tungkol sa hindi bababa sa 80 mga squad. Gayunpaman, sinabi ni Yakso na posible ito, at nang tanungin ni Wanggo kung paano ito posible, itinuro ni Yakso na mayroon silang Jinho sa kanilang squad. Nag-isip sandali si Wanggo at totoo. Maaari itong maging posible, kaya sumang-ayon siya na dapat nilang gawin ito at makakuha ng kanilang mga pahinga. Sa Korean military, may terminong tinatawag na halfway crisis, at inilalarawan nito ang mga karaniwang nangyayaring break-up na nangyayari sa mga sundalo sa kalagitnaan ng kanilang serbisyo. Umiiral pa rin sila bilang mga komplikado sa maraming mga sundalo. At dumadaan din si Yakso sa krisis na iyon. Sinabi ni Yakso sa kanyang kasintahan na magpapahinga siya at babalik at pag-uusapan nila ng personal ang mga isyu. Samantala, tinanong ni Wanggo si Jinho kung ano sa palagay niya ang mga break para sa mga sundalo, kung saan sinagot ni Jinho na may mga pagkakataon na pinapayagan ang mga sundalo na lumabas. Sinabi ni Wanggo na totoo ito, ngunit hindi iyon ang sinasabi niya. Sinabi ni Wanggo na ang mga sundalong nasira ay mga tagapagligtas ng buhay at isang puwersang nagtutulak sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Sabi ni Wanggo, sa ngayon ay mayroon silang 10 araw na break na nakatakda bilang premyo. At tanungin kung alam ni Jinho ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Wanggo na sila ang Charlie 3rd Squad ay maglalayon para sa pinakamahusay na squad sa oras na ito, at upang gawing posible iyon, kailangan nila si Jinho. Biglang pumasok si Yakso habang umiiyak ng sobra, at tinanong ni Wando kung ano ang nangyayari sa kanya. Sagot ni Yakso na hikab lang. At bigla niyang sinabi kay Jinho na may sasabihin siya sa kanya. Sinabi ni Yakso na hindi niya hahayaan si Jinho na maluwag sa pagsasanay sa ranger sa oras na ito, at sinabihan si Jinho na gawin ang lahat ng kailangan niya upang makamit ang pinakamahusay na pangkat. Biglang umiyak ng malakas si Yakso at nagmakaawa kay Jinho na kunin sa kanya ang sertipiko ng break na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang araw ng pagsasanay ng ranger, at ang mga squad member ay kailangang gumawa ng PT number ng 820 beses. Lahat ay nasa kakilakilabot na kalagayan, at nagtataka si Wonjo kung bakit niya ito pinagdadaanan. Malapit na talagang matapos ang kanyang pagsasanay. Katulad nito, si Yakso ay nasa lakas ng loob na matalo, ngunit iniisip niya ang tungkol sa pahinga. Samantala, madaling itinaas ni Jinho ang kanyang mga binti ng tuwid, ngunit biglang may bumaba sa numero 18, kaya kailangan nilang ulitin ang PT. Galit na nagtanong si Wanggo kung sino ang nagsabi ng numero sa huli. Pero sabi ng isang squad member, mas mahirap ang pagsasanay sa ranger ngayon. Biglang, kapag sinabi ng isang squad member na sa tingin niya ay hindi sila makakakuha ng break, galit na sinigawan siya ni Yakso at sinabi ni Wanggo, kailangan ni Yakso ang break na ito dahil nahihirapan siya sa kanyang kasintahan.
Sinabi ni Wanggo kay Jinho na ang tunay na pagsasanay ay magsisimula na ngayon at dapat nilang gawin ang kanilang makakaya, na sinagot ni Jinho, gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagustuhan ni Jinho ang mga salitang iyon mula kay Sergeant Cho. Wanggo, ngunit may isang bagay. Nakalimutan ni Wanggo na makukuha ng mga performer ang reward, kaya exempted si Jinho sa obstacle training. Galit si Wanggo na nagpapahinga si Jinho habang ang kanyang mga nakatatanda ay dumadaan sa impyerno, ngunit sa palagay niya ay pipigilan ni Jinho ang lahat sa susunod na pagsasanay. Susunod sa trench combat training, sinabi ng instructor na ang isang squad ay mananalo sa pamamagitan ng pagtulak sa lahat ng mga nakikipagkompetensya na squad member sa labas ng trench. Ang instructor ay nagsasabi sa lahat na tandaan na sila ay pantay na mga sundalo at sinasabi sa kanila na makipagkompetensya ng patas. Habang sinasabi ng instructor sa magkabilang panig na maghanda, biglang sumugod si Yakso na parang demonyo, ngunit itinapon siya ng kalaban gamit ang isang kamay. Nagulat si Wanggo na ang isang atleta na tulad ni Yakso ay natapon ng ganoon kadali, at ang kalaban ay nagtanong, "How dare Yakso challenge and win with a body like that?" Kumpiyansa ang squad ng kalaban na mananalo sila sa training na ito, at pinagtatawanan nila ang mahinang katawan ng Jinho squad. Biglang inatake ng isang squad member ng kalaban si Jinho, ngunit hinawakan ni Jinho ang kanyang leeg, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Iniisip ng lalaki na kailangan niya ang tulong ng kanyang pinuno ng pangkat, ngunit natakot na makita ang kanyang pinuno ng pangkat na nakulong din sa ilalim ng braso ni Jinho. Biglang pinalabas ni Jinho ang lahat ng kalaban, at masaya si Tiho na nasa panig nila si Jinho. Sa puntong ito, masama ang loob nila sa mga kalaban, at nanalo ang third squad ni Charlie sa laban na ito. Kinabukasan, kailangang maabot ng mga koponan ang isang partikular na posisyon sa mapa ng mas mabilis kaysa sa iba, at sinabi ni Wanggo sa kanyang koponan na isang squad member lang ang kailangang maabot ang posisyon. Sinabi ni Wanggo kay Jinho na ang kanyang trabaho ay simple at kailangan niyang makarating sa posisyon ng mabilis hanggat kaya niya. Kaya agad na sumugod si Jinho patungo sa kinaroroonan. Lumilikha si Jinho ng talaan ng pag-abot sa lokasyon sa loob ng 3 minuto, 23 segundo, na kalahati ng oras ng iba pang mga squad. Ang ikatlong araw ay araw ng pagsasanay sa silid ng gas, at si Wanggo ay nasa isang kaila-hilakbot na estado, kaya sinabi niya kay Jinho na palayain siya. Ngunit si Jinho, habang hinahawakan ang kanyang kwelyo, ay nagsabing hindi niya siya mabitawan. Sinabi ni Jinho na inutusan siya ng pinuno ng squad na huwag hayaang lumabas ang sinuman, ngunit sumigaw si Wanggo na siya ang pinuno ng squad. Sinabi ni Jinho na sinabihan siya ni Wanggo na huwag makinig sa kanya sa gas chamber, kaya napasigaw si Wanggo. Samantala, ayos lang si Jinho at pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng immunity pabalik sa basic training. Ang huling araw ng pagsasanay ay nagmamarcha, kaya sinabi ni Wonju sa kanyang squad na ang kanilang pahinga ay nasa unahan nila. Napansin ni Wanggo na si Jinho lang ang mukhang maayos, at maging ang mga instructor ay nababaliw na. Patuloy ang marso at dumidilim na nagpapahirap. Nang biglang umiinom ng tubig si Tiho, pinagalitan siya ni Yakso SCO dahil marami pa silang milya sa unahan, at sinabihan siyang magsama-sama. Sinabi ni Yakso sa pinuno ng squad na hindi maganda ang takbo ni Tiho, at nag-alala si Wanggo dahil sinabi ng commander ng kumpanya na halos handa na sila para sa pinakamahusay na pulutong, hanggat wala silang mga struggler habang nagmamarcha. Nag-aalala si Wanggo na sa ganitong bilis, maaaring kailanganin nilang ay medevac si Taho, kaya sinabihan niya si Tiho na magsama-sama. Pero biglang nahimatay si Tiho. Nag-aalala ang lahat, nagmamadali silang sunduin si Tiho at nag-aalalang niyugyug ni Yakso si Teho habang sinasabihan siyang bumangon. Sinabihan ni Wanggo si Yakso na huminahon. Ngunit biglang dumating ang instructor doon at nagtanong kung may problema sila, na sinagot ni Wanggo na hindi ito seryoso. Sabi ni Wanggo, medyo na bad trip lang ang squad member nila. Ngunit tinanong ng instructor kung ayos lang si Tiho at kung makumplito niya ang marcha. Nag-aalala ang lahat, ngunit si Tiho, sa mahinang boses, ay tumugon na kaya niya ito. Kaya sinabi ng instructor na magpapatuloy sila. Pagkatapos ng 10 minutong pahinga, nakahinga ng maluwag si Wanggo, at habang pinaupo ng iba si Tiho, iniisip ni Wanggo kung ano ang dapat niyang gawin. Ngayon,
Napagtanto ni Wanggo na hindi niya maaaring ilagay ang pahinga kaysa sa buhay ng isang tao, ngunit alam niyang kung makaligtaan nila ang pinakamahusay na koponan dahil kay Tiho, lahat ay sisihin sa kanya. Habang iniisip ni Wanggo kung ano ang gagawin, biglang tinawag ni Jinho ang pinuno ng squad at agad na napagtanto ni Wanggo na mayroon sila Jinho, kaya tinanong niya kung matutulungan sila ni Jinho. Sumagot si Jinho na walang problema sa kanya, at agad niyang binuhat si Tiho, na ikinagulat nila. Sabi ni Wanggo, may mukhang hindi tama, ngunit sinabi ni Jinho na ganito siya itinuro sa basic training, at nagtanong kung may problema sa kanyang pose. Ang sabi ni Wanggo, si Jinho ay nagpapako, ngunit hindi niya kailangang gawin iyon. Kaya ibinaba ni Jinho si Tiho at dinala ang kanyang gamit. Humingi ng paumanhin si Tiho kay Jinho sa pagpapabuhat sa kanya ng kanyang mga gamit, ngunit sinabi ni Jinho sa kanya na huwag na itong banggitin pa rin, nakaramdam si Tiho ng kakilakilabot, at gusto niyang humiga, ngunit marami pa silang pupuntahan, at iniisip niya kung dapat na ba siyang sumuko. Alam ni Tiho na sisisihin siya ng lahat, ngunit sa tingin niya ay mas mabuti iyon kaysa dito. Biglang nagtanong si Jinho kung kailangan ni Tiho ng tubig, at pinasalamatan ni Tiho si Jinho para dito, ngunit sa palagay niya ay kamangha-mangha na halos hindi umiinom ng tubig si Jinho. Tinanong ni Tiho kung nagsisisi si Jinho na pumunta sa militar, na sinagot ni Jinho na hindi ito tulad ng pagsisisi ay nagbibigay sa kanya ng isang pagpipilian, at si Tiho ay sumasang-ayon dito. Iniisip ni Tiho na si Jinho ay mas bata sa kanya, at siya ay papasok sa ibang pagkakataon, ngunit siya ay mas mature kaysa sa kanya, at hinihila niya ang lahat. Samantala, babagsak si Tiho mula sa isang bato, ngunit hinawakan siya ni Yakso at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa pahinga. Tinanong ni Wanggo kung okay lang si Tiho. Sumagot si Tiho na ayos lang siya, ngunit sinabi ni Wanggo na malayang sumuko si Tiho anumang oras, at walang sino man ang sisisi sa kanya para doon, sigaw ni Yakso, break, break. Ngunit sinabi ni Wanggo na magkakasama silang lahat, at nasa iisang pangkat sila. Naging emosyonal si Tiho at sinabing susubukan niya ito at tatapusin, kaya napagtanto ni Jinho ang pagkakaisa nito.